Usapang may puso, dedikasyon, inspirasyon at napapanahon. Tanungan, sagutan, refleksyon, reaksyon. Talk, talk, Nabotalk. Magandang umaga mga ka-IE Special. Narito po tayo sa espesyal na programang hatid ng edukasyon sa pagpapakatao, ang Navotalk. Let the Navoteños Talk. Ang programang ito ay naglalayo na makapagbahagi higit lalo sa ating mga mahal na mag-aaral ng mga istoryang pupukaw sa inyong puso at mga mensaheng kapupulutan ng mga mahalagang aral. Ako nga po pala ang inyong lingkod, ang magiging tagapagdaloy ng talakayan. Ako si Binibining Maika Mayen Bandico, guro sa ESP mula sa mataas na paaralan ng San Roque, na pinamumunuan ng aming bukod-tikas na punong guro, walang iba kundi si Dr. Olibal B. Cruz. Bilang kinatawan at sa ngalan ng bumubuo ng SDO Navotas, pagbati para sa ating lahat. Angat na botas na tunay. Madalas nating naririnig na ang edukasyon ang ating magiging tungtungan upang mapaunlad ang ating buhay. At ang mga kabataan ang siyang pag-asa ng ating bayan. Ngunit, paano nga ba mag-aral at maging mag-aaral sa kasulukuyang panahon? Paano maaaring mapagsabay ang iba't ibang papel na ginagampanan, tulad ng papel sa pagiging anak, kapatid, kaibigan, at maging ang natatanging mag-aaral? Ang pag-aaral ay isang kasiyasiyang gawain, lalo na kung ito ay pag-uukulan natin ng hustong atensyon. Alam kong karamihan sa ating lahat ay gustong maging honor student. Sino ba naman ang hindi ba? Pero ang distinction na ito ay hindi ganon kadaling makuha, o ika nga ay kung wala tayong tinatawag na target goals. Kaya narito kasama natin ngayon ang mga nagsipagtapos sa may pinakamataas sa karangalan o with highest honor sa aming sintang paaralan ng San Roque. Narito sila upang bigyan tayo at ibahagi ang kanilang mga natatanging katangian at pinagdaanan upang makuha ang ganitong klase ng karangalan sa larangan ng edukasyon. At upang bigyan na rin tayo ng kanilang mga tips at mensahe. Aba, hindi kaya biro ang mag-top ka sa buong klase at lalo na sa buong graduating students ng kanilang batch. Kaya naman, para sa ating ika-17 episode ng Navotalk, ito ay pinamagatang Focus sa Goals. Tips in Becoming an Achiever. Sa episode na ito ay ilan sa ating mga natatanging mag-aaral ang magbabahagi ng kanilang mga personal na karanasan sa pag-aaral. Nasa gitna ng mga hamon sa buhay ay nakamit pa rin nila ang pagiging pinakamataas sa karangalan sa kanilang batch. Ang ating mga special na bisita ay magmumula sa senior high school. Sila ay matuturing nating mga huwaran pagdating sa larangan ng pag-aaral at mga mabubuting ehemplo sa kanilang mga kapwa, kabataan at mag-aaral. Nais nila na magbahagi ng kanilang mga kaalaman at tunay na karanasan sa kanilang high school life bilang isang achiever. Huwag na siguro nating patagalin pa, kilalanin na natin ang ating mga bisita. Narito sina Tiffany Alfante at John Lee de la Cruz. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Tiffany Alfante. Ako po ay isang nanay ng 3 makukulit pero malalambing na mga anak. At ako naman po si John Lee Napoles de la Cruz, ang former SSG ng San Roque National High School at isa po kong anak at kapatid ng aking naggagandahang mga kapatid. Maraming salamat at pinaunlakan nyo ang aming mumunting imbitasyon, Tiffany at John. Walang anuman po, ma'am. Napakalaking bagay para sa amin ni Tiffany ang makatulong, lalong-lalo na sa ating mga kapwa mag-aaral at mga kabataan. Wow naman, napakasarap naman pakinggan yan. Mukhang ready na kayong magbahagi ng inyong mga tips at karanasan kung paano maging achiever ang marami sa ating mga mag-aaral. At dahil dyan,
maaari ba na bukod sa inyong pangalan ay ipakilala nyo rin ang inyong mga sarili? Katulad na lamang nung kayo bilang mga tagapagkinig, bilang mga anak, bilang isang kapatid, bilang isang kabataan, bilang isang natatanging mag-aaral. Siguro, simulan muna natin sa'yo, Tiffany. Medyo naintriga ako dun sa part na ikaw ay isang ina sa 3 makukulit pero malalambing na mga anak. Siguro, unahin na muna natin si Tiffany. Medyo naintriga kasi ako dun sa nabanggit niya kanina na siya ay isa ng ina, ano? Tiffany, maaari mo bang i-share sa amin ano yung feeling na ikaw yung nag-top sa buong klase niyo? Ina-expect mo ba yan, Tiffany? Hindi po. Sa totoo lang po, masaya naman po siya. At hindi ka panipaniwala po kasi nga, isa nga po akong ina. Saka mahirap po yun, ibang-iba sa mga classmate ko. Yung mga gawain, mahirap po kasi kailangan kong pagsabay-sabayin yung pagiging nanay, pagiging mag-aaral. Kaya mahirap po, mas mahirap kaysa sa regular na estudyante po. Sa Tiffany, kamusta naman yung pagiging isang ina habang nag-aaral? Kumbaga, ina ka na, at the same time, estudyante ka pa. Anong masasabi mo? Kamusta naman? Ano po, ang masasabi ko, mahirap po siya. Kasi po kailangan mong pagsabay-sabayin yung mga activities, yung gawaing bahay, pag-aalaga sa mga anak. Sobrang hirap po kasi kailangan mong dumadating sa puntong kailangan hati-hatiin yung oras, aabutin ako ng madaling araw para lang matapos yung mga activities na kailangan ipasa sa school. So, paano mo na ma-manage yung time mo? Nahati yung sarili mo bilang isang ina at estudyante at the same time? Ano po, ma'am? Time management po talaga kasi halimbawa na nga lang po pag yung uunahin ko yung mga gawaing bahay, magigising ng alas 4 ng madaling araw, magluluto, mag-aasikaso, maglilinis, asikasuhin ko yung anak ko, papasok sa school. Pagkatapos, sabay kaming papasok. Pag uwi naman po, asikasuhin ko ulit yung mga anak ko, maglilinis, papatulugin. Tapos, may time na na inaabot kami ng alas 10 kasi naglalaro ang mga anak ko. Kailangan silang unahin ko po bago yung mga gawain ko. Kaya dumadating sa puntong inaabot ako ng madaling araw pero wala naman po akong magagawa kasi ginusto ko nga po yun. Tsaka para sa mga anak ko naman po kasi yun. Grabe, no? Tama, time management talaga yung pinaka-importanting dapat ay alam natin, no? Hindi lang basta ng mga estudyante. Pero, alam mo, pinapakinggan ko pa lang yung kwento mo. Parang ako gusto ko na mag-absent pag mga ganyan. Ikaw ba naiisip mo bang mag-absent na lang, tapos pahinga na lang kasi nga dami mong ginagawa? Dumadating ka ba sa point na gano'n? Minsan po dumadating ako sa puntong ganon kasi yung hirap na po ako, sobrang puyat na po. Saka dumating sa puntong nagkasakit na ako. Pero hindi po ako sumusuko, hindi ako nag-absent kasi po ang isip ko, ginusto ko yun Kung anong ibigay sa akin hirap, kakayanin ko po yun. Wow, that's nice to hear anyway. Tsaka yung mga ganyang eksena na pag nagkakasakit, ganyan, sino pala nag-aalaga sa anak mo? Ma'am, doon po ako nag-absent, nagpapalam sa mga teacher ko. Yun yung time na nag-absent lang po ako. Ay, talagang may dahilan naman, may mga Opo. reason naman kung bakit talaga uma-absent. Pero, halimbawa naman na ikaw yung nagkasakit. Ma'am, hindi po ako nag-absent. Pag ikaw yung Opo. nagkakasakit? Opo, dumating na lang sa punto na clinic na lang po. At talagang sa clinic na lang, no? Doon na lang nagpapahinga sa clinic, yung oras sa clinic na lang. And, also, ayan, since nabanggit mo na nga yung pagiging ina, tsaka yung pagiging estudyante, how about yung pagiging ikaw sa iyong kapartner? Ayan, maaari mo bang ma-share? Paano ka naman bilang isang partner? Sa akin po, ma'am, okay naman po siguro ako kasi naunawaan ko naman po yung asawa ko sa tuwing magkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Naintindihan ko naman po yun kasi minsan sobrang busy ko na po. Hindi ko na siya maasikaso minsan sa mga anak ko, pagod. Kaya naunawaan ko naman po siya. Pero buti, hindi mo talaga nililigwak yung pag-aaral mo, ano? Ma'am, pangarap ko po kasi makapagtapos kahit noon pa. Yun nga lang po, hindi ako nabigyan ng pagkakataon na magtuloy-tuloy.
Kaya paputol-putol po. Ilang taon ka nga ulit na nagkaroon ng anak, Tiffany? Ano po, 18 po. 18 Nagtatrabaho years po. old. So, nung time na yun ay nag-aaral ka pa ba? Opo, nag-ALS po ako. Tapos habang nagtatrabaho po. Pagkatapos mo, nag-ALS ka na bago ka nagtrabaho. Tapos, Hindi, nag-ALS na po ako. Ay, nagtatrabaho na po muna ako. Saka po ako nag-ALS. tapos nag-senior high school ka Opo. na. Ano po, mami? 13 pa lang po ako nagtrabaho dito sa Maynila hanggang sa inabot po ako dito ng nung nagkaanak po ako. Doon po ako nag-aral ng ALS. Tapos mga ilang taon, nag-senior high po. Wow, napaka-sipag naman palang bata nito. 13 years old, baka nakikipaglaro pa ako sa mga kaklase ko niyan eh. Tapos ikaw talaga nagbabanat na ng buto. Talagang maririnig natin no, na mula kay Tiffany kung gaano talaga siya kasigasig na makatapos ng pag-aaral. Ayun, yung pagiging top mo, no, ina-expect mo ba yung ganyan talaga? Na parang despite sa mga pinagdaanan mo, ikaw pa talaga yung pinaka-top 1 sa buong batch nyo. Anong naramdaman mo ng mga pagkakataong yun? Alam mo na ba yun o ina-expect mo na siya? Actually po, ma'am, hindi ko po in-expect yun. Ano po, hindi noong una, hindi po ako makapaniwala, pero nang kalaunan po na naramdaman ko pong sobrang saya kasi parang ano po, yung lahat ng paghihirap ko, nagbunga. Yung ilang gabing laging puyat po ako, yung tipong bibigay na ako, lahat po nagbunga yon. Kaya ang sarap po sa pakiramdam na ako yung naging top. Kaya proud po ako sa sarili ko. Nagkaroon ako ng chance na parang tumaas yung kumpiyansa ko sa sarili ko at mas tumatag po ako. Yung naniwala ako sa sarili ko, di tulad dati. Kaya nga, Tiffany, actually, nung graduation at nakikita kita dun sa stage, namamangha ko kasi nung tinawag yung pangalan mo, hindi lang isang awards, hindi lang 2 awards, napakaraming awards yung nabanggit nung tinawag yung pangalan mo. Tsaka talagang, kung malalaman lang nila yung gantong kwento mo, mas nakaka-proud kasi syempre, napakadami mong pinagdaanan, pero despite ng mga lahat ng pinagdaanan mo, talagang hindi ka talaga sumuko, Tiffany. Ngayon, anong masasabi mo sa mga kapwa mo ka mag-aral na maaring may pinagdaanan na katulad mo o maaring mas maganda yung sitwasyon sa ngayon? Anong masasabi mo sa kanila o may papayo? Ano po, sa mga katulad kong may mga pinagdadaanan, tuloy lang po. Kung nakaya ko po, alam kong kayang-kaya din nila po yun. Saka lahat ng pagsubok po, hindi yun ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. At saka sa may magandang karanasan, hindi tulad sa akin, sana po pagpursigihan pa nila kasi maswerte po sila kasi hindi nila naranasan yung maghirap ng sobra-sobra para lang maabot yung mga pangarap po nila. Alright, take it from Tiffany, no, na hindi hadlang ang kahit anong sitwasyon para hindi tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Kahit ano pa mang hirap yan. Ngayon naman ay dumako tayo sa usapang pamumuno. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, maraming salamat po. Ako ay napaunlakan dito ngayon sa Nabotok. Ako po si John Lee Napoles de la Cruz, muli ang longest SSG President with the second dalawang termino ng ating sintang paaralan, and also first Eagle Scout ng San Roque National High School na nakapag-achieve ng ganong award within 5 years. Sa akin naman, ma'am, kung usapang pamumuno, let's get it on. Let's go na yan. Sige, share mo naman, Johnny. Kamusta naman ang pagiging isang pinuno sa San Roque National High School? Ilang taon nga ulit yun? Ilang taon, gaano kahaba yung serbisyo na binigay mo sa San Roque? To be exact, ma'am, 6 years. Kasi hindi ako pinaalis ng aking mga na mapagmahal na guro ng San Roque National High School dahil binigyan nila ako ng malaking opportunity para magpatuloy ako sa aking career. Kamusta naman ang pagiging isang pinuno? I'm a philanthropist at heart. I'm a philanthropist at heart talaga. Kasi even in my elementary days, Boy Scout na ako eh.
tumutulong ako sa ating mga cleanup drive, yan, katuwang ng ating barangay, and never akong nawawala sa mga activity ng ating paaralan. Sige nga, Johnny, at dahil dyan, maaari mo bang bigay ang kahulugan ng philanthropist para sa mga tagapagkinig natin dyan? Ang philanthropist kasi, ma'am, ano siya isa siyang person na tumutulong sa mga non-charitable organization. Gaya na lamang ng pagtulong natin sa ating barangay at sa ating mga komunidad. Very proud philanthropist po ako dahil sa aking buhay, nagkagawa po ako ng aking civil service na hanggang ngayon sa college ay aking maipagpapatuloy. Talaga palang mukhang nasa puso ni John Lee ang pagtulong sa kanyang kapwa. Ngayon, John Lee, dako rin naman tayo sa pag-aaral mo, John Lee. Bilang isang leader, and at the same time, syempre, hindi naman pwedeng kalimutan yung pagiging isang estudyante. Paano mo napagsasabay yung ganun? Actually, ma'am, hindi naman ako nakakahuli sa aking social life as for my advisor said marami akong mga hang-up sa school, marami akong mga activities, ako yung mga namumuno, lahat ng mga ginagawa nila is mga projects ko. At lahat naman ng mga nangyayari sa school is very hands-on tayo. Lahat tayo dumadaan sa mga legalities. Pero hindi pa rin nawawala sa akin yung pagiging social life at pagiging firm sa loob ng paaralan. Dahil maging full-time committed tayo kung ano man yung mga pinapromise natin sa ating mga kababayan at ating mga kabataan. Kasi, ma'am, totoo naman, talaga napaka-hangout ko, kay party goer talaga, napaka-party goer. But still, yung responsibility natin nandyan pa din, hindi mawawala yan. Kaya nga, leadership, leadership at heart. So since nabanggit mo nga, Johnny, na leadership at heart, kailan nag-start yung passion mo, yung talagang gusto mong magserbisyo sa iyong kapwa mag-aaral? Actually, ma'am, since kinder ako noon, talaga, as in namulat na ako sa mga activity sa ating paaralan at sa ating community. Kaya naman, nung nag-start ako mag-Boy Scout, talaga yung tita ko, as in ibili mo na ako ng full uniform ng Boy Scout kasi ang gusto ko lang nun makapagsuot ako ng type A. Kasi noon, nung estudyante ako, ma'am, neckerchief lang yung sinusuot ko. At ang nagsusuot lang ng type A, yung mga leader, yung mga senior crew leader, senior patrol leader. So sabi ko, inaspire ko din yung mga colleague ko. I want to be like that. I want to be like that person na nagsusuot ng ganyan. Gusto ko yung hinahangaan din ako. Gusto ko yung makapagsuot man lang ako ng ganyan uniform para naman magkaroon ako ng dignity sa sarili ko na nagkaroon ako ng contribution. So, nung nag-high school naman ako, talagang pinush ko siya. Yung mga naging senior patrol leader nung elementary, naungusan ko sila. Naungusan ko talaga sila. And ako yung dineclare as First Eagle Scout ng San Roque National High School. So, very proud ako noon. Very proud ako sa sarili ko dahil siyempre, nagbigay tayo ng karangalan sa school. And also, 2 taon sa awa ng Diyos, binigay sa akin ng ating sintang paaralan. Nagtiwala sa akin, sa kakayahan ko na hindi ako pinaalis. Actually, ma'am, ang destination ko talaga noon is ibang school na. Kasi gusto kong mag-explore ng aking new horizons. Kaya lang, sabi nila, huwag kang umalis. May opportunity pang naghihintay para sa'yo. Kaya nung ginrab ko talaga yung opportunity, hindi ako nagdalawang isip at in-expand ko talaga yung mga ideas ko para naman ma-achieve natin ang ating organizational goals. Saka tignan mo naman, John Lee, sinasabi mo nga na gusto mong mag-explore ng ibang horizon, pero tignan mo naman talaga yung growth na binigay sa'yo ng San Roque, tsaka yung opportunity na nakukuha mo dahil sa nag-stay ka sa school na yon. And base sa mga kwento mo, napakaraming achievements. Simula pa lang nung bata ka, kinder ka. Baka nga ako din yan, nung kinder ako. Paglalaro lang din ang naiisip ko, katulad ng sinasabi ni Tiffany kanina. Pero talagang meron tayong mga estudyante na talagang may target goals talaga sa buhay. Ngayon, John Lee, bilang isang mag-aaral, ano yung mga target goals mo ba? Target goals natin, eto na, papasok ng mga tips bilang isang, syempre, ako naman ay part ng organization. Syempre, ino-orient ko din yung aking mga kapwa ko, co-org na maging goal-oriented sila. Kung ano yung desired
objectives natin, yun ang ating tutuparin, kung ano yung values, i-embody natin, kung ano yung isinasabuhay natin sa ating paaralan. Kasi, ang isang pagiging leader, hindi lang siya natatapos. Hindi siya natatapos pagka-graduate mo, hindi ka na lead. No. You will always look back to your alma mater, and you will always be needed para magkaroon sila ng experience at ma-share mo din yung iyong experience. Gaya nito na lamang ngayon, kaya super thankful din ako na naibahagi ko ang aking karanasan ngayong umaga. Sa tingin mo, John Lee, ano yung pinaka-the best legacy na naiwan mo sa San Roque National High School? Given na 6 years lang yung service na naibigay mo, ano yung best? Actually, talaga? it's not about the medals. It's not about the trophies. Nagkaroon po ako ng mga successors. Nice. Na-enhance ko sila, hinulma ko sila para sa susunod na henerasyon. Hindi man lang sila gayahin ako, kundi dapat mas magaling sila sa akin. Dahil sa ating nagbabagong henerasyon ngayon, dapat pagaling tayo ng pagaling at dapat abutin natin ang ating mga pangarap. Tamang-tama yan, John Lee. No? Talagang hindi nga sa bilang ng mga medalya natin masasabi kung talagang successful ang isang tao. Kumbaga kung sa lakas ng impact na naiwan mo sa mga taong susunod sa iyong yapak. John Lee, bilang isang leader na estudyante rin at the same time, anong mapapayo mo sa mga katulad mo? Or yung mga medyo nangihina yung loob na baka hindi nila masabay yung pagiging leader at the same time yung pagiging estudyante. Tingin mo ba ano yung pwedeng maipayo sa kanila? Actually, ang mga kabataan ngayon, more on external validation. More on external validation sila na kapag walang nag-congrats sa kanila Kaya is nga. magkakaroon sila ng anxiety, madali silang sabihan nila Panghinaan ng loob, panghinaan ng ano? loob, depressed daw sila, which is valid naman, binavalid naman natin ang kanilang nararamdaman. But still, kung walang naniniwala sa'yo, at kung walang naniniwala na wala kang kakayahan, isa lang ang kailangan mong maniwala sa'yo at yun ay iyong sarili. Very good. Yun ang iyong sarili. Dahil kapag ikaw, hindi ka na rin naniwala sa iyong sarili, babagsak ka din. Hindi na nga sila naniniwala. Bakit hindi ka pumaniwala sa sarili mo, di ba? Ang unang dapat maging proud at ang unang magpasalamat at ang unang maniwala dapat ang sarili. Dahil walang gagawa ng iyong tagumpay, walang gagawa ng mga gusto mong marating sa buhay, kundi ang sarili mo. Exactly. Ang sarili mo yung magiging drive mo talaga para magawa mo yung mga bagay na yun, Yes. no? You don't need external validation. Just be proud of who you are, of what you achieve, then go for it. At dahil dyan, may English na ang Johnny Yes! natin. Okay. At totoo naman talaga, no, si Tiffany, kanina naririnig natin, may mga goals talaga kasi siya eh. Hindi lang yun nagtapos na dahil meron na siyang anak, okay na, hanggang doon na lang. Talaga, narinig natin mula sa kanya na talaga nagsikap siya. Talaga ang target goal niya ay makapagtapos sa pag-aaral. Si John Lee naman, on the other hand, di ba, hindi lang yun nagtatapos sa pagiging leader, yung makakuha ka ng iba't ibang achievements. But then again, ang target niya is maging leader estudyante na magkakaroon ng malaking impact o magkakaroon ng successor mula sa kanyang ginagawa. And since ngayon nga ay pinag-uusapan muli natin ang patungkol sa focus sa goals o yung mga tips sa pagiging isang achiever, syempre hindi naman mawawala dyan yung mga problema, yung mga challenges. Sige, Tiffany, maaari mo bang i-share? Ano yung mga challenges na tingin mo ay pinagdaanan mo along the way bago ka maging isang achiever? Ano po, bago maging isang achiever, at bago ko nakamit po yung with highest, sobrang hirap po. At isa sa mga challenges ko po noon ay yung walang mag-aalaga po sa anak ko, wala akong mahanap, wala akong malapitan, walang pamilyang gustong sumuporta po sa akin, na kahit ultimo asawa ko po, walang tiwala sa akin, walang suporta. At ano po, yung tipong konting makagawa ako ng mali, konting problema, sinisisi po sa pag-aaral ko. Sobrang hirap po noon mag-aral pag gano'n na walang suporta sa'yo. Kaya nga. Ikaw lang po mag-isa. Mahirap po. So, paano mo naman siya nalampasan, Tiffany? Ano po ma'am, yung may time po na nagdasal po ako, nagdadasal ako,
yung pinapaubaya ko po sa taas yung problema ko na pag dumating sa puntong naiyak ako, hindi ko po alam kung saan ako pupunta. At ano po, sa awa naman po ng Diyos, tinulungan niya ako, nakahanap po ako ng mag-alaga sa anak ko. At yun po, sobrang blessing po nun sa akin kasi nakapagpatuloy po ako. At kahit po walang naniniwala sa akin nun, kahit asawa ko, hindi siya nagtitiwala sa kakayahan ko. Nung naka-highest honor po ako, parang napatunayan ko na kaya ko po. At talaga naman, Opo, kayang-kaya doon naman. naging proud po sila sa akin. Base pa lang sa mga sagutan mo, no, mararamdaman talaga natin yung talagang ganun talaga katindi yung eagerness mo na makapagtapos sa pag-aaral. But then again, yung sa yung asawa naman o sa yung kapartner, so far okay naman na kayo? Okay naman po kami. Yung tipo lang kasi na yung hindi niya ako kayang sa pag-aaral ko may problema, sinisisi niya po lagi yung pag-aaral ko. Tapos yung darating sa punto na napatigil niya ako sa pag-aaral kasi ang sabi niya, wala naman magiging magandang dulot na yun sa akin kasi nga may anak na ako. At yung ibang tao, may naririnig ako na nanay na ako, dapat taong bahay na lang. Kasi maayos naman trabaho daw po ng asawa ko, kaya dapat daw matuto na akong makontento doon. Ang akin po, para sa akin po kasi, hindi naman nagtatapos sa pagiging nanay lang ang buhay ko. Tama naman. Kaya kailangan ko pong mag-aral, kailangan ko pa rin yung mga pangarap ko, hindi naman para sa sarili ko lang yun, para na din po sa mga anak ko, sa pamilya ko po. Tama naman yung sinasabi mo, Tiffany. Pero so far, tingin mo, nagkaroon naman ng realization yung partner mo kung gaano ka halaga talaga yung pag-aaral? Opo. Kasi nung natapos po ako nag-top ako, nag-highest, ang sabi niya, gusto niya rin po Parang nga nakita ko siya nun, di ba Opo. umakyat siya ng stage Opo, during the proud na graduation? proud po siya sa Oo akin nga, nun. Proud siya sa akin nun kahit sa boss niya po, pinagkikwento niya ako. Kahit boss niya, humanga sa akin kasi kahit nga daw po may anak ako, nakaya ko po. Oo nga, kahit siguro hindi mo asawa, Tiffany, ako nga hindi mo asawa mula sa malayo, proud na proud Opo. sa'yo. How much more talagang yung asawa mo talagang proud dahil doon sa mga achievements mo. Ayan, talagang hindi naging hadlang kay Tiffany yung talagang kanyang sitwasyon sa mga pagkakataong ito upang talagang ipagpatuloy yung kanyang pag-aaral. Sige, dako naman tayo. At this point kay John Lee. Ayan, John Lee. Mukhang ito, tingin ko, ay marami talagang pinagdaanan John Lee. Ano yung mga biggest challenges na pinagdaanan mo bilang 6 years and long service yan sa San Roque as SSG President? Babalik tayo, ma'am, dun sa pinakauna talaga. Yun, naalala ko ngayon kung bakit ako nagpursige. Actually, ma'am, hindi ko naman talaga inaasahan na magiging ganito ko. Magiging achiever ako. Gusto ko lang naman nung bata ako, ma'am. Nung kinder kasi ako, wala akong medal. Wala akong medal nung kinder. Tapos inaasar ako ng mga kapitbahay namin. Wala daw akong medal. Kasi kapag wala kang medal, sampagita lang yung meron ka. Kapag wala kang medal, yun yung pamalit sa medal. Para kunwari may nakasabit sa'yo. Then binilan ako ng tito ko ng ganun, 2. Kasi wala akong medal. And lagi ako nag-expect sa medal nung kinder ako. Pero hindi ko alam kung paano siya makuha. Tapos, habang lumalakad ako doon, paglabas ng school namin, yung high school namin ngayon, dati siyang elementary school ko. Yung media, doon kami naka-classroom noon. Pagkalabas ko, yung mga kapitbahay, ay, walang medal. Yung mga bata, walang medal. Talagang pinunit ko yung sampagita ko. Nag-iiyak ako sa bahay. Eh, yung tito ko, sabi ko, ibibili kita ng medal doon sa recto. Ganyan-ganito. Ang una ko medal, ma'am, is service award nung grade 4. Sobrang naano talaga ako nun. So, si John Lee, hindi naman niya talaga inasahan na magiging ganito siya ngayon. Ang gusto niya lang nung bata is magkaroon siya ng medal. Magkaroon siya ng medal nung bata. Yun lang yung gusto niya, masabitan man lang siya. Tsaka dumating yung kanyang parents sa araw ng pagtatapos niya. Which is, nangyari naman yung medal, but yung pagdating nila ng parents ko is, actually, di pinalad na makatungtong sila sa graduation ko. Yun nga dahil sa mga personal indulgences, syempre sa mga trabaho nila abroad. Kaya hindi rin sila But still, grateful ako dahil full support na naman sa pag-aaral ko ang aking mga magulang.
Gusto mo ba dyan hanapin natin mga kapitbahay mo na yan? Gusto mo ba? Nahanap ko na, napatunayan ko na po. O, papakita Nakailang daan na- natin. Yan, dose-dose ng medalya mo Nakailang na-achieve daan na mo po yan. ako doon. Nakalimang daan na po. Ito po, Ah. may medal na po ako. Ayan. So, napakinggan natin mula kay Janly, no? Yung medyo naging challenging sa'yo. Tama ba, Yes, Janly? opo, Yung sobra. talagang, at least yung parents mo, gusto mo na makita yung mga achievements mo. Yun naman po talagang objective ng mga bata. Talagang Kaya make din them, talaga, make no? their parents proud. Yun naman talaga ang gusto namin. Kaya talaga nagsisikap din ng mga, tayo bilang mga anak sa ating mga magulang. Talagang yun naman yung target natin. So far, dun naman sa within the school na pinag-aaralan mo, no? Sa San Roque, may mga challenges ka ba Yes, na ma'am. Yan. Yung, na-encounter yung title ko as First Eagle Scout. Actually, hindi lang naman ako ang mag-isang nag-apply dun sa na yon, sa application na yon. Nung grade 7 ako, ma'am, meron pa akong mga kasamang grade 10 to 12. Ako grade 7, baguhan, bagito, walang alam sa high school. Fresh na Fresh, galing Everest, ganon. Ganon. Tapos, 200 kami nag-apply for Explorer. Yung Explorer, mga papeles, mga napasa mo, tapos i-interviewin ka. Kapag hindi ka nakapasa sa interview, i-repeat mo yung rango mong yun. So, nagsimula kami sa 200. Naging 150, 50. At kasama ka pa naman doon. Oo, 25, 5. Ngayon, naging 4. Wow, Ganon. kasama ka pa doon sa 4 yes, na yun. ma'am. Naging 4 ako. Awa ng Diyos. Out Napasa of, ko yung ilan ulit yun? 200? Out of 200 applicants ng 5 And years. imagine, grade 7 ka pa lang Yes. nun mga kalaban mo, grade And 10. naging rank 2 po tayo sa buong Nabotas. Wow. Next to Andrew Emmanuel Robles, which is my colleague. No? Siya ang rank 1, ako rank 2. Na isang galing naman pala ni Johnny, no? Tingnan, ayun, isa sa challenges niya, yun talagang siguro, bata ka pa, no? Yes. Parang ang hirap makipagsabayan sa mga mas matataas sa'yo. Kasi yun agad ang magiging mindset mo, no? Na baka hindi ko kaya kasi ito na yung mga achievements niya na ito pa lang ako, no? Yun lang, ma'am. Smile through everything. Smile through Ah. everything. Yun lang. Ayun ang advice galing kay Janly, no? Yung smile to everything. Yung, kumbaga, sa lahat ng mga pagkakataon ay ngitian lang natin at sabayan natin ang daloy, tingin ko, Ng ng buhay. ating buhay. Okay? Ngayon na narinig na natin ang mga kwento ng kanilang buhay, no? Pati na rin yung kanilang mga pinagdaanan. Tanungin na natin at this point, ano naman kaya yung prinsipyong kanilang pinapaniwalaan para masakatuparan naman yung mga next goals nila sa buhay? Inabutak mo na yan. Let's start with Tiffany. Isa sa prinsipyo ko na pinaniniwalaan po ay yung naniniwala po ako na bawat isa po sa atin may tamang panahon, may tamang oras na nakalaan kung kailan tayo magiging successful, kung kailan tayo mag-shine. At yung mga classmate ko po dati, mga kabatch ko, siguro nauna sila, pero naniniwala ako na hindi ako huli, hindi ako late, hindi sila nauna sa akin. Naniniwala po ako na yun yung time nila at may time po ako kung kailan po ako magiging successful. Hindi man po sa ngayon, pero patuloy ako magsisikap, magtsatsaga para maabot ko po ang pangarap ko. Everything in God's perfect timing. Yes How po. about you, John Lee? I-talk mo na yan. Ayun ang masasabi ko po sa mga kabataan ngayon is never settle for less. Dahil sa ating nagbabagong mundo ngayon, dapat lahat ay nag-upgrade. Lahat ng mga ginagawa natin is dapat ini-improve, no? So wag tayong mawawala ng pag-asa na hanggang dito na lang ako dahil hanggat nabubuhay tayong lahat, meron tayong pag-asa na makamit ang ating mga pangarap at maging matagumpay, no? You should say it to yourself that you will never quit. You will never stop, that you will never withdraw. Kay Ma'am Miss MBS. Wow naman, ang bibigat ng mga salitang nanggaling kay Tiffany at maging kay John Lee. Maraming salamat sa inyong dalawa. Naging mabunga at puno ng kaalaman ang inyong pagbabahagi sa mga oras na ito. Nawa ay tunay ngang makatulong ito sa mga kabataang nakikinig sa ating programa.
Tiwala rin ako na yung mga nabahagi ninyo ay tumimo sa puso at isipan ng ating mga mahal na mag-aaral. Magsilbi sana rin itong inspirasyon sa kanila upang magabayan sila sa tamang direksyon. Mas maging porsigido na magpatuloy at magkaroon ng marubdob na dedikasyon sa kanilang pag-aaral. Muli, take it from Tiffany and John Lee. In God's perfect timing and also at the same time, do not settle for anything less. Inabotok mo na yan! At ayun na nga, dito na nagtatapos ang ating masayang talakayan mga ka-ES Special. Nais rin po sana naming imbitahin ang mga mag-aaral na sumagot sa ating evaluation form para sa ating episode 17 ng Navotalk. Pati na rin po inaanyayahan namin ng mga mag-aaral na magbigay ng kanilang best reflection patungkol din po sa ating episode ngayon. At ang mga mananalo, 3 mananalo para sa ating best reflection ay makakatanggap po ng 100 pesos cash. Kaya ano pong iniintay natin? Mag-participate na po tayo mga ka-ES Special. Hanggang sa muli, sa ating pagtatalk-talk-talk, huwag po natin kalimutan na mag-like and share ng ating Facebook page, ang Navotalk, para sa ating updated news. Also, hindi mo rin kinakaya to. Don't forget to listen and follow us on Spotify. Yes po, opo, you heard it right. Para sa ating mga susunod pang podcast episodes. Tandaan, anuman ang sitwasyon, tuloy ang edukasyon. Muli, ito ang Talk Talk Talk, Navotalk. Let the Navoteños talk.